Bakit nilikha ng Diyos sila Adan at Eva? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. So dito po pag-usapan natin, bakit ba nilikha ng Diyos si Adan at Eva? Ito po ay napakahalagang tanong kasi po dito natin matutunghayan ano bang ibig sabihin ng pagiging tao at ano yung purpose natin, ano yung essence natin, bakit tayo naririto sa mundong ito. So, pag-usapan po natin yan, ang talata po ng pag-aaralan natin ay magmumula po sa Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Sabi po rito, "Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground." So, napakalaga po ng tinalakay natin itong mga nakarang araw, no? Yung first 5 devotions natin kasi yun po yung nagsiset ng, kumbaga, trajectory or doon natin makikita ano ba yung purpose ng lahat. Kasi nagsimula po tayo sa Diyos. He is the foundation of everything. So, nung mga nakaraang araw po, tinalakay natin ano ba yung ibig sabihin ng image of God, no? We were created in the image of God. So, meaning to say, tayo po ay, kung ano yung mga karakteristik ng Diyos, meron din tayo. Hindi po lahat, pero some of the characteristics of God. For example po, yung reasoning, morality, alam natin yung tama at mali, alam natin kung, basically we have creativity. Creativity po, yan po yung isa sa ine-emphasize ko palagi. Kasi po, yung mga hayop, wala silang creativity. Meron po silang instinct. Kaya po, nung unang panahon, kung paanong gumawa yung spider, no? Yung spider ng kanilang sapot. 'Di ba? Minsan ang ganda-ganda nung pagkaagawa nila ng sapot talagang ma-amaze ka eh. Pero kung paano sila gumawa ng sapot ng kanilang bahay long time ago, hanggang ngayon ganun pa rin sila. Hindi nagbabago 'yon. Paano gumawa ng pugad yung mga ibon, hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago 'yon. Why? Because they follow their instinct. Wala silang creativity na nagde-develop. Tayo po kasi dati kubo lang, ngayon mansion na. Dati bangka lang, ngayon may mga cruise ship na. Dati nakikita lang natin yung ibon lumilipad, tapos later on tayo gumawa na ng mga eroplano, no? So, bukod doon, ano po ba yung dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos? Based on what we have studied in the past, at ngayon po sa Genesis 1:26 to 28, ano yung dahilan bakit nilikha ng Diyos sila Adan at Eva? So, yung unang dahilan po, mga kapatid, number 1, to extend God's relationship to people. To extend God's relationship to people. Kaya po, mahalaga yung pinag-aralan natin nung nakaraan na si God, ano siya, Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, merong relationship within the Trinity. Merong pagmamahalan, merong perfect love doon. Kaya nung nilikha ng Diyos yung tao, sabi ni God, gusto kong i-share sa mga tao yung relationship ng Trinity, yung relationship ng Father, Son, and Holy Spirit. So, nilikha niya yung tao capable of relationship. Meron silang capacity na makipagrelasyon. Kaya po si God yung founder of marriage, He is the founder of family, He is the founder of human relationships. So gusto ng Diyos na extend yung relationship niya sa tao. At tayo makabilang doon sa relasyon ng Diyos. No? Merong pagmamahalan. Naalala ko yung isang verse na shinare ko sa inyo, no? Yung sabi ni Jesus Christ, "As the Father has loved me, so have I loved you." Kung paano may pagmamahalan sa Diyos Ama at Diyos Anak, yun yung gustong iparamdam, iparana sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So, basically, nung nilikha ng Diyos sila Adan at Eva, ang purpose nun, i-extend
kung anong relationship, kung gaano kasarap, gaano kaganda, gaano na-enjoy ng Trinity, yung relationship doon sa bawat membro ng Trinity, gusto niyang ibahagi doon sa tao. Pangalawa po, to fill the earth with God's image. Isang purpose yan, ba't nilikha ng Diyos sila Adan at Eva? Pansinin niyo po sa verse natin. So God created mankind in His own image. Yung tao, nilikha niya ayon sa kanyang imahe. Pagkatapos ng nilikha niya, sabi dito, male and female, He created them. Anong nasa isip ng Diyos nung nilikha niya si Eva at Adan? Male and female. Ang nasa isip po ng Diyos, yung male and female, magiging mag-asawa, tapos manganganak sila. Pupunuin nila yung buong mundo ng mga tao na nilikha ayon sa imahe ng Diyos. So, anong purpose ng Diyos? To fill the whole world with God's image. Kaya po sabi dito, verse 28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth. Punuin ninyo ng imahe ko yung buong mundo. Kaya napakaganda ng plano ng Diyos. Yung buong mundo mapupuno ng imahe ng Diyos. Merong pagmamahalan, merong pagrerespetuhan, paggagalangan, merong unity, merong joy, happiness, at walang suffering, walang death, walang decay, walang chaos, walang gera, walang samaan ng loob, walang iyakan, walang hidwaan. That was the original plan of God. Pangatlo po, to build nations reflecting God's glory. Gusto ng Diyos nung nilikha niya si Adan at Eva. Okay, Adan at Eva, ang plano ko, mag-sex. Okay? That's part of it. Lalaki at babae, kinasal ng Diyos. So sabi dito, God bless them. Pinagpala sila ng Diyos at inutusan sila. Tandaan niyo po pinagpala muna sila bago sila utusan. Be fruitful and increase in number, fill the earth. Ano po sa Tagalog yon? Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak. So that's the purpose. Magkaroon kayo ng maraming anak. Magpakarami, punuin ninyo ang lupa. So, basically, ang gusto ng Diyos mula sa kila Eva at Adan, dumami ng dumami yung mga tao hanggang sa mabuo yung mga ethnic groups. Yung mga Pilipino, yung mga Chinese, mga Korean, mga Caucasian, no? American, Canadian, mga French, Spanish. Gusto ng Diyos na magkaroon ng mga Moroccan, ng mga Peruvian. Gusto ng Diyos na magkaroon ng mga Eskimo. Gusto ng Diyos na magkaroon ng mga Mangyan, ng mga Katutubo, no? Mga Iraya, ng mga Badyaw. Gusto ng Diyos ng iba't ibang lahi, iba't ibang ethnic groups. At wag niyo pong isipin na yung iba't ibang lahi ay nabuo lang dahil sa kasalanan. Hindi po ganoon. Hindi porket nagkasala si Eva at Adan, tsaka lang nabuo yung iba't ibang mga bansa. Hindi po totoo yon. Sa simulat sa pool pa lang, intention na ng Diyos na magka-Pilipino. Ibig sabihin, hindi ka afterthought na dahil lang nagkasala yung tao kaya nagkaroon ng Pilipino. Hindi po. From the very beginning, Genesis 1 pa lang, gusto na ng Diyos magka-Pilipino. Karoon ng iba't ibang ethnic groups dito sa bansang Pilipinas. So, to build nations reflecting God's glory. Ano-ano po yung mga nations, mga ethnic groups na mabubuo? Lahat po sila magde-develop ng kanilang mga languages. Lahat po ng mga lingwahe na mabubuo nila, i-express nila yung glory of God. Alam niyo po, iba't ibang lingwahe, ma-amaze ka no? Iba't ibang expression kung paano sambahin ng Panginoon. Paano papurihan ng Panginoon. May mga expression sa Tagalog na hindi mo ma-express sa English. Pero pag pinagsama-sama mo lahat ng mga lingwahe na yon, all peoples and nations will worship God. Nakita niyo po sa huling mga pahina ng Biblia, doon nagtapos Doon sa yung original na intention ng Diyos sa Genesis 1 na magkaroon ng maraming mga ethnic groups, maraming mga nations. Pagdating sa dulo ng Biblia, nagkaroon na isa katuparan. Mga bansa, iba't ibang wika, iba't ibang tribo, nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Napakaganda po ng Bible, no? From the beginning to end. So, that's God's purpose, to build nations reflecting God's glory. Yan po ang pinakaasam-asam ng mga propeta noong unang panahon, na to fill the whole world with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea.
So paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Meron palang ganitong plano ang Diyos. So what? No? So number one, extend God's relationship to your relationships. Yun naman pala yung plano ng Diyos eh. Yung relationship ng Trinity na perfect, na may pagmamahalan, ibahagi sa atin. Ibig sabihin, right here, right now, that's what we have to do. That's what we ought to do. Kailangan yung relationship ng Diyos. Kaya po ang unang ginagawa ng Panginoon Jesucristo sa atin, i-restore yung relationship natin sa Diyos. Pag meron tayong maayos na relationship sa Diyos, ang kasunod nun, maayos na relationship sa tao. Because that is God's original design. Kaya po kung kayo, ang relasyon nyo ay puro away, puro hidwaan, puro inggitan, hindi yan disenyo ng Diyos. Malayong malayo sa disenyo ng Diyos. We have to go back to God's original design. We have to extend God's relationship to your relationship. Habang tumatagal, dapat mas lalo tayong nagkakaroon ng godly relationship. Mas lalo tayong napapalapit sa ating Diyos. Lalong gumaganda at bumubuti yung ating mga marriages, family life. Pangalawa po, exhibit God's image by imitating Christ. Kaya po kung hindi nyo pa napapanood yung first 5 devotions natin, panoorin nyo po yun kasi yun ang pundasyon ng lahat ng tatalakayin natin sa loob ng isang taon. No? So, it's the goal of Christian life is to become Christ-like. Maging katulad ng ating Panginoon Jesucristo because He is the image of God. Yes, we were created in the image of God, kaso nagkasala tayo eh. We are broken. Kaya ngayon, na nakikristo na tayo, nare-restore yung image ng Diyos sa atin through the Lord Jesus Christ. And that's what we have to do. We have to exhibit. Pag sinabi natin exhibit, i-showcase, i-display, ipakita, iparamdam sa mga tao sa paligid natin yung imahe ng ating Panginoong Jesucristo by obeying Jesus Christ. Simple lang po yan eh. Kung paano magsalita si Jesus, ganun tayo magsalita sa iba. Kung paano nakaka-encourage si Jesus, maging encouragement tayo sa iba. Kung paano gentle si Jesus, maging gentle tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, sa ating mga asawa. Kasi, na-imagine mo ba si Jesus naninigaw ng mga bata? Hindi, di ba? So, that's how to showcase, to exhibit the character of Jesus. So, exhibit God's image by imitating Christ. Paano magsalita si Jesus, paano mag-isip si Jesus, paano magpakumbaba si Jesus. That's what we have to do. That's the goal of the Christian life. Pangatlo po, expand God's rule over the nations through discipleship. Alam niyo po, from the very beginning, yun na yung gusto ng Diyos. Maghari sa buong creation. At tayo po ay mga rulers din. Pero ang ruler of rulers ay walang iba kundi ang ating Diyos. So that's what we have to do now. Kung paanong binabawi ng ating Panginoon Jesucristo lahat ng mga bansa at ibinabalik sa Kanya so that all nations will become disciples of the Lord Jesus Christ, we, kasama kayo at ako na nakikinig dito sa devotion natin na ito, that's what we participate in. Kailangan maging parte tayo ng ginagawa ng Diyos dito sa mundo, yung disipuluhin lahat ng mga bansa. Basically, mga kapatid, yung buong mundo, all the nations of the world, ibinabalik ng Diyos sa original design niya sa Genesis 1. That all nations will bow down and confess the name of Jesus. That all nations will worship God. Yan yung original intention ng Diyos from the very beginning. At yan po yung dulo. Lahat po ng mga bansa, lahat ng mga ethnic groups susunod kay Kristo, magiging disipulo ni Kristo. Tayo po ay somewhat in the middle. At ginagamit po tayo ng Diyos para mas marami pang mga tao yung maakay natin palapit sa ating Panginoong Jesucristo. So ito pong mga devotions na ginagawa natin, ito po yung mission nito. Kaya po, lagi nyo maririnig sa akin to, discipleship. Lagi nyo maririnig sa akin, let's lead people to God, of course, by the power of the Holy Spirit. Now, para po sa ating discussion, how can you display the character of Christ to your family, friends, and the people around you? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Tayo po'y manalangin. Lord God, thank you for making people with such care and intention. When I think about Adam and Eve, I see how much you wanted us to live with meaning, joy, and closeness to you. I admit that I often forget who I am and why I was created.
Please help me remember that my life has value because it comes from you. Teach me to take care of what you place in my hands and to treat others with the dignity you gave them from the very beginning. I want my life to reflect you. Let me live as a truly image bearer of God by imitating Christ. I pray this in the name of Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay dito sa ating mga devotions. Kung kayo po ay may natutunan, ma-appreciate ko po kung makikita ko po ang inyong mga comments sa comment section right below this video. And please don't forget to share our devotions to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.